Nasa ating po linya ngayon si Engineer Loretta Malaluan, ang direktor ng DPWH sa NCR. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, Manong Ted Pailon at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Salamat sa panahon. Ma'am, ngayon po sa Metro Manila, inyo na ho bang na-monitor ang mga pagbabahang nangyayari? Opo, as of 6 a.m. po, base sa report na ibigay sa akin, 26 na po na roads, national roads ang nagbabaha po dito sa Metro Manila. Ang 11 po doon ay heavy vehicles na lang po ang nakakadaan at yung pong may tatlo po tayong roads na hindi na madaanan na kahit ng heavy vehicles. Opo. So ma'am, ano ho ang problema sa mga lugar na ito? Bali, actually po, base dito sa ating report, karamihan po dito ay dito sa Maynila. Meron din po tayo sa Quezon City at Parañaque. Ang dahilan po kasi nung pagbabaha ay yun ngang patuloy na pag-ulan at epekto nitong ating Typhoon Karina at saka yung nga pong habagat. Mula po nung Lunes pa ng hapon ay tuloy-tuloy ang pag-ulan. Kaya nga po may pagbabaha dahil unang-una po ay yung ating mga drainage system ay medyo luma na at maliliit. At pag po kasi mataas yung level ng mga takbuhan ng tubig natin tulad dito sa sa Manila Bay, sa mga iba po nating river, sa Pasig River, sa mga esteros po ay hindi makalabas po yung ating tubig kaagad. Pero once po na nag-subside naman po yan ay mabilis naman po nawawala ang ating baha dito sa NCR po. Opo. Ma'am, yung sinasabi ho ninyo na ang pagbabaha dahil nga po dito po sa habagat at ulan, hindi nga naman nabaha kapag tag-araw, di ho ba? No? So, klaro ho naman yun. Opo. Ang hindi lang ho namin maunawaan, ma'am, kasi ilang pong flood control projects na ang pinangasiwaan po ng DPWH, pati MMDA, pero sinasabi po ninyo na hindi makadaloy ng husto sa mga drainage system kasi mga luma na. Para bagang ang dating po lang sa amin, sa akin po, mawalang galang lang, para bagang tanggapin na natin na ganito na ho tayo at wala pong mangyayaring improvement. Hindi po, ang sinasabi po natin, may mga nagawa na po tayo, pero sa ngayon din po ay inaayos natin, kaya nga po gumagawa ang bawat city government po ng sarili nilang master plan sa drainage kasi nga po para ma-tap na rin po dun sa ating mga national road. At ganun din po para po maging isang buo na talaga ang natin ng sa drainage po. Sa ngayon din po ay may mga marami tayong pumping station na gumagana. At ang nga lang po ay mas mataas yung level po ng tubig ngayon dahil sa patuloy na ulan doon sa labasan po. Kaya po hindi kaagad na ilalabas po yung mga tubig natin. Opo. Yes, ma'am. Ma'am, engineer, kasi di ho ba dumaan ang napakahabang El Nino? And hindi ho ba bago po itong mangyari na El Nino, nagkaroon na po ng pagbabaha. Kaya nga po, nakailang panayam tayo kay Secretary Bonoan, nagkaroon pa po ng Senate hearing tungkol nga sa mga bahang ito. Ang inaasahan natin, may koordinasyon kayo tsaka MMDA sa flood control programs. Kagaya po kung ang problema estero na dadaluyan po nitong tubig o kaya sa Manila Bay, yung mga lagusan doon, kahit papaano po, may kaunting ginhawa. Pero ang amin lang po napansin, correct me if I'm wrong, ma'am ha, opo, ako po nagpapasintabi lamang, na ngayon, ito hong Karina na ito at habagat, malawakan na ho ang pagbabaha. So para bagang, ang pakiramdam lang po namin, para bagang walang improvement sa nagdaang pong panahon ng pagbabaha, ma'am. Alam po natin na hindi naman po talaga natin maiiwasan yung 100% na wala pong pagbabaha. Dahil nga po unang-una alam naman po natin yung ating mga kababayan ay
nagtatapon pa rin po ng mga basura sa mga waterways po natin na ang maintenance po ng mga iyan, ang pagdedeclag, pagdedesilt, pagdedredge po ay dapat po tuloy-tuloy. Opo. Kaya nga po ganoon naman nagtutulong po ang MMDA at saka ang DPWH, ganoon din po ang mga local government po natin para po masaayos ito. Pero ang isa nga po sinasabi natin na ang pagbabaha naman ngayon na dito sa ating Metro Manila ay pagtuloy-tuloy po ang ulan at medyo napuno na nga po yung labasan ng tubig natin. Kaya nagbabagal po, bumabagal ang pero inaasahan naman po natin na oras na lang po pag huminto ang ulan ay bumababa naman po ang tubig at nawawala po ang baha at within ilang oras lang po. Mas mabilis na po ang pagbaba ng mga tubig natin. Kumpara po dati. Paano po natin yan, paano pong assessment niya na mas bumilis po yung pagbaba? Sa panahong ito mismo, ma'am, meron ba kayong mga tauhan na po sa field? Opo, nakakalat po ang ating mga tauhan, nakadeploy po sila. Para nga po, kasi po kahit yung mga inlets po natin ngayon, malagyan lang po ng mga plastic dyan, ay nagiging sanhi talaga ng pagbabaha. Kaya nililinis din po namin. Tuloy-tuloy po ang paglilinis natin. Opo. Sige po. So, ma'am, ngayon, hawak ko dito yung listahan ng napakaraming, kayo na nagsabi kanina, National Roads 26, no? 11, ang truck na lang po pwedeng dumaan. Dito po ngayon, sa aming report mismo, parang ang dami nito. Ano kaya ang hindi nyo ba napansin yun? Parang pati sa Manila, Mandaluyong, EDSA, ang dami ho nito eh. Pati Pasig, meron din po mga reports nga dito. Parang mas marami ngayon. Meron ho ba kayong ganun pong monitoring? Opo, tulad po na nasabi ko sa iba't ibang bahagi na po ng ating Metro Manila. Ang nga po natin dito is yung pagbabagal nga po dahil kung mas mataas na nga po ang lalabasan po ng tubig natin ay hindi po kagad sila nakakababa. Napupuno po yung ating mga creeks, waterways dahil hindi nga po mailabas dun sa talagang labasan dahil mas mataas po ang level ng tubig. Meron kaya ditong kaugnayan, ma'am, yung mga reclamation na nangyayari ngayon sa Manila Bay? Kasi yan din po sinasabi noon pa ng mga siyentista, kapag binabarhan mo ang Manila Bay, yung daluyan nito ng tubig galing sa Metro Manila, Rizal papunta na Manila Bay, definitely yan, di ba? Backfire kumbaga, di ba? Aatras yan. Meron kayang kaugnayan dito itong napakaraming reclamation projects ngayon pa lang sa Manila Bay? Ang masasabi ko lang po dyan, mga may pag-aaral naman pong ginagawa dyan sa mga reclamation. Sigurado naman po na isa sa consideration po nila yan na kung ang epekto ng pagbabaha sa Metro Manila. Opo. Pero kayo ho mismo, ma'am, ngayon, kasi sabi ho ninyo, kapag yung lalagusan ng tubig, kapag mataas, definitely hindi makakalagos doon kasi mas mataas siya, di ba? Gravity po yung pinag-uusapan natin dito, basic yan. So sa Manila Bay ngayon, wala pa ho kayong ganun pong ngayon pag-aaral na baka naman po kaya hindi tuluyang makalagos sa Pasig River kasi nga nababarhan na sa Manila Bay? Meron pong epekto. Ayun, hindi naman po natin sinasabing walang epekto ang mga reclamation. Pero yun nga po, may mga ginawa naman silang pag-aaral at para masolusyonan din itong kung sakaling epekto na ito sa pagbabaha dito sa Metro Manila. Opo. Sige po. May tanong ka ba siya? Kasi meron lang. Ma'am, meron pong abiso ang MMDA na ang DPWH sa NCR ay may asphalt overlay na gagawin hanggang July 31. Ito ho ba'y tutuloy? Bali, kung ganito pong umuulan kasi ay hindi muna natin itutuloy dahil po alam naman natin na nakakaapekto ang tubig, ulan sa asfalto po natin. Opo. Kasi dito may advice sila. So, kapag maulan, hindi na po mag-a-asfalto kasi hindi didikit yung asfalto. Ano po?
Opo, opo. Opo. O sige. So, Ma'am Engineer, pwede ho ba kaming tumawag po sa inyo, makakuha lang po ng update dito po sa report ng mga tauhan ninyo sa mga lugar po na kaninyo binahana at hindi po passable, baka nang ho makakuha tayo ng feedback po ano ba talaga dahilan at kung ito ho ba ay naayos na. Sige po, sige po. Opo, opo. Salamat po ma'am sa inyo pong panahon at paumanhin po sa istorbo po sa inyo pong napakaabalang umaga. Salamat po ma'am. Thank you po. Maraming salamat din Opo. po. Thank you. Baka tayo nakakagambala sa very busy schedule itong ating mga opisyal ng gobyerno, particularly po sa DPWH, kaya ako po humihingi po ng pangunawa po sa inyong lahat.